Magandang araw na naman mga kaibigan. Sa video natin ngayon ay gusto kong i-explain sa inyo ang mga nandito na mga sign, mga marker, mga bato na mayroon pong mga palatandaan na mayroong treasure sa area na to. Unang-una, ito, kung mapapansin nyo po, yan. Ito po ay turtle po siya, pagong, at ayon po sa may-ari dito dati, dito mayroon pa rin itong bato pero kaso nga lang nabasag. At yan po yung ulo ng pagong at ang kanyang position ay nakaturo sa east side. At kung mapapansin nyo rin po ito, yan, ito po ay pyramid kasi yung nasa itaas, ito siya ay pyramid yung kanyang forma. At dito naman banda may makikita tayong tatlong butas, isa, dalawa, tatlo, yan. At kung dito ka sa personal, para po siyang isang hayop dito ka sa personal, pero pyramid din siya pero kalahati. At dito naman may makikita kang isang bato na mayroon ding sign. Ito para siyang parang bilog, yan, at parang ulo rin ng hayop pero papunta doon sa paibaba. Ngayon ang pagdikod nito ay una, dapat maintindihan natin kung ano ang kahulugan nito. Yan, ang kahulugan nito ay sleeping, pero tumitingin siya nakapunteriya siya sa treasure. Ibig sabihin doon banda ang kanyang tinitingnan. At ito naman ay ang kanyang ulo ay paakyat, pais po yung kanyang direksyon. At kung maalala nyo po, mayroon po tayong na-upload na kapag ganito pyramid, madidiscover ninyo distance po yung treasure. Pero kapag ang pyramid ay nasa ilalim na ng lupa o nahukay mo na, ang ibig sabihin niyan ay under na, diretso na yan, paibaba. Pero kapag nasa ibabaw, ang treasure ay medyo distance siya. Ngayon pupunta tayo sa isang bato kung saan ito ay nakaturo. Ito kasi may tinuro siya paakyat. Puntahan natin. Ito yung tinuro ng turtle, yung ulo ng pagong. At dito banda may makikita tayong isang arrow. Yan po, arrow po ito. At ang kanyang lalim ay 2 inches yan po, ang kanyang lalim, arrow. At ang position niya ay nakaturo doon sa itaas, itong arrow na to. Ngayon, dahil ang arrow na to ay walang distance, hindi natin alam ang distansya niya, kailangan muna natin hanapin ang counter sign nitong arrow. Kailangan natin hanapin ang kanyang counter sign para malaman natin kung saan tayo maghuhukay. So ngayon ang gagawin natin, punta tayo sa itaas kung saan nakaturo ang arrow. Dito tayo pupunta sa itaas kung saan tinuro or nakaturo yung arrow. Dito banda sa tinuro ng arrow, may makikita na naman tayong isang marker na parang B sign, victory. Yan, ito. At kung mapapansin nyo po, mayroon po siyang butas, yan. Tapos ito naman, itong yung pa-curve, yan, ay yan ho yung susundan natin. At itong butas naman ay paibaba, yan din yung susundan natin. Ibig sabihin, yung treasure ay doon naman sa baba. So ang dapat nating gawin ito ay
Sukatin natin ito papunta doon sa araw. At doon sa gitna tayo maghuhukay. Sa gitna. At yun na nga ang ginawa natin. Naghukay tayo. At ito yun. Yung hinukay natin. Yan. Diyan tayo naghuhukay. Yan po. At nung naghukay kami dito, yan po. Sinimento lang natin itong sa gilid niya, nilagyan ng bahay para safe tayo para pagbalik ay tuloy-tuloy na yung operation. At nung tayo ay naghukay dito ay mayroon tayong mga nakitang mga palatandaan din. Ito ho yung sentro ng araw at saka nung B-sign. Dito ang kanyang sentro. Ngayon ay papakita ko sa inyo yung na-discover nating marker nung tayo ay naghukay dito sa area na ito. Kung makakita po kayo ng ganito, itong mga ganitong sign, ito ho yung kanyang kahulugan, arrow sign. Bawat arrow ay may iba't ibang direksyon at may iba't ibang kahulugan. At may iba't iba ring posisyon. Katulad nito. Araw nga siya. Pero yung kanyang dulo ay parang paitaas. So ito ho yung kanyang mga kahulugan. Kayo na po ang bahalang bumasa at umintindi. Alam ko naman na nakakaintindi kayo ng English. Yan po. Tulad ng ito pointing to the treasure. Madalas natin itong nakikita na naka-engrave sa bato. May nakita na rin akong ganito. At ito naman, pointing to the treasure. Ito, kadalasan natin nakikita sa ilalim ng hukay. Ito naman, kadalasan natin nakikita sa surface. Yung hindi pa tayo naghuhukay, naka-engrave sa bato, naka-engrave sa puno ng niyog, kadalasan ito yung nakikita natin. Pero kapag ganito na, kadalasan ito nasa ilalim ng hukay. Doon natin ito nakikita sa ilalim ng hukay. Kaya pag-aralan nyo po yung mga ganitong sign or ganitong mga marker para maintindihan nyo at makita kung saan nakaposisyon yung tinatawag nating deposit. Ang kahulugan naman nito mga ka-TH ay either treasure under or treasure inside. Nasa loob or nasa labas. Ang ating marker, hinukay ko ulit dito kasi yung lahat ng lupa doon nilagay natin dito at saka medyo natabunan to kaya kinuha ko dito. Mayroon po siyang butas, yan, 1, 2, 3, 4, 5 dito. Yan, 5. Ngayon po, kung ibabaliktad natin to, mayroon ding butas sa doon sa ilalim. Kung ibabaliktad natin, sa sentro po siya, meaning kahulugan po ay treasure under ang kahulugan po. Kasi nakuha namin po ang posisyon ay ito, ganito pa rin ang posisyon niya. Pagkatapos, nagpatuloy tayo sa paghuhukay, may nakuha pa rin tayong mga marker mga ka-TH. Ito, kung titingnan nyo yan, talaga yan. Parang ginuhit ito. Perfect yung pagkaguhit niya, yan. Tapos, ito po, ang sumunod, nakuha natin yan, dyan pa rin sa baba. Yan po. Parang, kinating nila dito, mga ka-TH, para magkahugis. Tapos, ito rin, mga ka-TH, nakuha din natin yan sa baba. Yan po, yan. Tapos, kung titingnan nyo ng mabuti, dito po parang may siya, may sobra, tapos nakakat dito, pinutol nila dito, pero may sobra siya. Tapos ito rin, yan, ang nito mga ka-TH ay heart, tapos danger yung kahulugan niya, kasi nga po yung dito mayroon po siyang sobra. Ang mangyayari po sa butas natin ay magkukulaps po mga ka-TH. So pag magkukulaps yan, delikado. So ang gagawin namin ngayon mga ka-TH, kasi nga po may na-discover tayo dyan sa baba, isang square. Teka lang. Yan, may na-discover tayo dyan sa baba, yan.
square yan kung doon ka sa baba. Tapos mayroon siyang marker, mga ka-TH. Mayroon po siyang marker. So, ang gagawin natin mga ka-TH ay balik tayo dito sa taas. Ngayon, ang gagawin natin ay kukunin natin to dito banda. Kasi, doon kasi sa baba mga ka-TH, doon dito banda, masyadong malambot yung lupa. Dito banda, doon sa baba. Dito banda, kung daganan ka kaunti, masyadong malambot. Halos mapasok ng kamay mo yung kung iano mo sa putik. Kaya dyan din namin nakuha yung danger sign. Sabi ko magkukulaps to, delikado. Ayan ho yung dapat bantayan natin. Magbabar down po dito na linya po. Pag may maano tayo dyan ma galaw na bato na posibleng yun ang dahilan para magkukulaps. So ang gagawin natin, kukunin natin dito banda, tapos kukunin natin dyan. Yan, palakihan natin tong butas. Kasi nga po, ang mangyayari magkukulaps po talaga.